Guys, namili ako. Aga umunta. Tapos tinapay. Tapos bumili ako ng drops para sa mata ko. Ayun, sarap ng araw. Sabi ko kay si Deepak na bahala kayo andun. Tumulong kasi nga mag-prepare na ako breakfast. Ready naman na yung mga uniform niya. Ayun guys. At magpanik-panik na naman tayo. Kumusta kayo? See you sa bahay. Girl, big girl, namaste. Malaki na siya eh. Ay. Guys, nagsasalita ako, hindi pala naka-record. So by the way, ayun, breakfast ko, kutsinta. Tapos mamaya gagawa ulit ako dahil ubos na. And then, si Yuan, ayan. Tapos na yung breakfast nila is egg sandwich. Prepare ko kay Daddy, kay Deepak, at saka kay Johan. So the next day, masarap pa rin, lalong sumarap yung ating kutsinta. Si Yuan nagantay na lang siya ng bus niya. Sa kanila ni Daddy at ni Deepak, egg sandwich, akuya, kutsinta, guys. At saka kay Johan, tingnan nyo. Inom tayo ng green tea na may mint. Konti lang yung gusto namin na tea. What time now? Still time? You hold for a while. Nag-mobile. Wala pa naman yung bus niya. May purpose talaga yung dark sugar ko na brown. Nagamit ko talaga siya sa kutsinta. Kanina pagising ko, sabi ko, June na. Nibilang ko June, July, August, September. Malapit na naman yung winter ulit. Nasa isbahin. Andyan yung kanilang nanay, nasugatan yung nanay nila, yung paa ng nanay nila. Yung toes niya ba, yung inlalaki. At saka maghimay na ako ng, guys, nabili natin. Dito ako maghihimay, guys. Ayan, si Toto ko, Johan, umalis na. Kasi usually naman yung bus dumadating dito, mga, nakikita nyo ba ako? Hindi nyo ako nakikita. Mga guys. Ayan dyan. Mga 8. Bango? Bango. Sarap talaga nito guys ba? Sa atin meron ba ganito, no? Na ganito? Sa yung kalabasa ba guys? Talbos ng kalabasa. Ang sarap talaga. Noong una nga sabi ko ano yan? Sabi nila yun nga, munta. Ang sarap dito maghimay. Kanina sarap ng araw. Ngayon wala siya, natakpan. May natira pa kasi kaming kagabi na mutton fit. Konti. Yun. Hindi na ako magluluto ng dal kasi may soup naman kami. Mutton soup. Tapos ito. Tapos bili ako yogurt. Masarap ito dahil fresh. Hanggang niya. Masarap ito guys na nabili ko ngayon. Bagong-bago. Mahal ng itlog. Isang tray, pag maliliit sila, 490. Tapos, yung nabili ko ngayon is 530. Pancitis. Medyo, hindi naman siya ganun kalaki. Bili ako ng okra, kasi yung okra ni Didi doon, hindi masarap. Hindi hindi fresh. Bili ako konti lang, ilagay ko, tas yogurt. Ito lang lulutuin ko ngayon, so hindi ko na ito i-share sa inyo dahil nakita nyo na ito sa mga vlogs natin. Hindi naman kami today maglalabas. Si Deepak may pinapanood siya, yung parang sportsman yan. Malapit na yung World Cup. Nanonood din talaga ako guys ba. Sabi ni Deepak after 27. Ito ay ang birth month ni Deepak. So today, nag-expect ako na makukuha ko na yung balance ko sa GoPro ko na binenta ko. Kasi itong araw na to ang sabi sa akin ni Dasrat Dai. Kasi nabenta na nila yung GoPro ko nung last pa. Hindi pa nila ako in-inform o pinadala yung balance ko. Siguro sabi nila kasi hindi man ako natawag. Di wow. Kasi sabi man nila nga, tawagan nila ako. Sabi ko nga, di ba punta nga tayo doon?
para dire-diretso yung usapan na para makuha na agad. Sabi ni Deepak, no need kasi nga syempre mamasahe na naman kami. Although okay lang naman mag-bus, lalo ngayon walang problema kasi may mga pasok. Basta maaga lang. May ginawa na pala si Daddy sa itaas, yung gagapangan ng kalabasan namin. Parang ang dami naman kalabasan. Hindi ko alam kung kalabasan or cucumber. Sabi ko sa inyo guys, yung mga pananim ni Buwa, malaman na lang natin yan pag nagbunga na. Maaga ko itong himayin para maaga tayo makapagluto kasi kailangan ko mag-edit-edit. Guys, parang may mabaho. Parang may mabaho dito sa amin. Hindi dito. Parang nanggagaling doon na may, alam nyo yung excuse baka may mga kumakain, pagpasensyahan po. Alam nyo yung parang may hayop na namatay? Yung amoy? Kahapon ko pa yun naamoy. Ang lakas talaga. Basta makaalis na si Yuan, okay na ako at start na ng routine natin. Kagabi, 10 o'clock, nakahiga na kami. Pagtingin ko ng relo, 10 o'clock na, nood kami ng The Croods, yung part 2. Favorite ko kasi yun kasi gusto ko yung mga soundtrack dyan. Ouch. Yung Michael Jackson, di pa kami nakapanood, guys. Okay guys, ito na yung pagkain namin. Papad, yung munta, yung mutton feet, achar, and yung ating mangga and fried rice and yogurt. So ayun guys. Guys, dito si Auntie oh. Say hi Auntie! Hi! Kahapon daw siya dumating. Guys, nagulat ako kay Auntie. Binigyan niya kami ng kera. Parang kera. Binigyan kami ng saging. Thank you Auntie. Maya. Guys, ito na yung kutsinta ko, guys. Oh, tamang-tama pagdating ni Auntie. At ito na yung niyog ko, guys. Ito na siya, guys. Oh, yan. Gagawa muna ako ng tea. At sabay-sabay natin. Ito si Auntie, mas first time niya ito matikman. Hindi ko alam kung magustuhan niya. Sandali muna gagawa ako ng tea, guys. Para sa aming snacks. Guys, yung kutsinta na nagawa ko, tama. Tag-dalawa-dalawa muna kami. Si Yuan, bilhan ko yan mamaya ng cheese kasi cheese yung gusto. Bata guys eh. Kulo lang ako ng tea. Ayan. Gamitin ko muna yung kahapon ko na niyog. Kasi kailangan maubos. At saka yung fresh. Ayan. Sige pa kakain yan. Paayaw-ayaw yan pero kain din. Kasi guys, good morning. Nakatingin ako dito sa mga peaches namin. Oh, ang lalaki nila guys. Oh, ang lalaki. Yan, may kulay-kulay na sila. Yan oh. Guys, meron ditong malaking, napakalaking paru-paro. Itim siya na parang mix na may blue. Sana yun siya? Ang laki niya. Ang laki niya talaga guys. Kasi sabi ko ang ganda na ng aming mga peaches. Oh. Ayan. Tsaka maganda na yung aming tubo ng tanglad.
Okay, tingnan yung tanglad namin, oh. Tayong-tayo na, oh. Yan. Yan yung basura. Garbage. Daddy. Good morning! Happy Wednesday! Ayun. So, ngayon, nagpe-prepare ako ng breakfast. So, nagpapakulo tayo ng gatas. Ay! Umapaw na naman siya. So, today is Wednesday, so basura day. Ayan yung itlog. And bumili ako nito dahil gusto ni Johan. Sabi niya, Mama, gusto ko mag-breakfast ng chocos. Ayan. Tapos, ito, kay Daddy, bumili tayo ulit. Hindi ako nakakahanap dito yung talagang yung oats na hindi pa siya ready-made. Try ko, guys. Salamat sa nag-suggest. Meron yan dito. So, ito guys, yung gatas, sinaluan ko lang ng tubig. Pwede na siguro to. And, tingnan nyo guys, nagluto ako kagabi ng paanang manok para sa akin. Yan. And today, hindi na ako magluto dahil kami ay may ulam na po. Ano ba yan? Sandali. Zoom ata tayo. Si Deepak kising na rin. Sandali. Ayan guys, breakfast na sibuwa, oatmeal, tsaka boiled egg. Sabi ko balatan ko yung itlog. Ayaw niya, siya na lang daw. Siya si Juan, naglitsi na siya. Paborito niya kasi. At yung cornflakes. At tsaka boiled egg, half boiled egg. Ngayon gagawa na ako ng aming tea dahil marami tayong mint. And magbe-breakfast na rin kami. So, pag every morning, yan, si Yuhan at saka si Buwa, inuuna ko prepared kasi mas nauna si Buwa sa aming gumising at mas nauna siyang nagbe-breakfast kasabay ni Yuhan minsan. Dahil pag nagpe-prepare ako kay Yuhan, nagpe-prepare na rin ako para kay Buwa, guys. And huli kami ni Deepak. So, ito yung natira nating gatas. Ito ay para bukas. So, ayun guys, nakuha na yung basura namin dahil yung basura dito, yung schedule is every Sunday and Wednesday po sa amin. And kasi iba na yung kumukuha ng basura, yung mga staff nila. So, parang nag-iba na rin yung timings nila. And maaga na akong natutulog, like mga kagabi 9:30, antok na ako. Siguro kasi syempre, alam nyo naman guys, gawa na nga na syempre araw-araw yung trabaho natin sa bahay, and the whole day, parang buong buhay mo nasa kusina ka lang. Yung buong buhay mo, most of the time sa kitchen ka lang talaga. And parang kakagaling mo lang sa kusina ka na naman ulit. Yun bang ibig kong sabihin. So, ayun. Ito yung mabuti na lang kasi ayoko rin pakainin si Yuan masyadong plain. Hindi ako bibili ng malaki kasi pag malaki, parang everyday. Hindi naman siya lagi nito kumakain kasi medyo matamis yung mga dito guys. Mga ganitong style. So, ayun. Iba pa rin yun. Masarap pa rin sa atin. Okay, guys. Ito naman yung aming breakfast ni Deepak. Half boiled. Half boiled. Tapos, half kami na sandwich. Ito yung aming green tea with green tea. Yung aming black tea. Alam niyo na kung paano ko ginagawa na may mint. So, ayun guys. Kain kami. And si Johan umalis na. And si Daddy, yan. Nagtetelepono siya sa baba. Nagtetelepono talaga. Nag-mobile. And sabi niya sa akin, Mila, malaki na yung kalabasa natin sa baba. Na-excite tuloy ako. So, kini yun, guys. Sa itaas, pakita ko sa inyo mamaya. Meron din siya. So, mag-breakfast muna kami. Umalis ng aking palangga. 8:13. Ayan. Hindi na ako magluluto dahil meron kaming chicken curry na natira kagabi. And meron akong, guys, paanang dinosaur. Paanang manok. Kain tayo. Godard. Naaya ko pang kinukulit si Deepak. Alam nyo guys, nag-scar talaga guys yung sa ilong niya ba? Malalim siguro. What happened? No?
What happened? Swell? What is that? Na-sting bite na naman siya siguro. Insect bite? Ay, naku. Oh, half. From the nature. Ha? Love bite from the nature. Love bite from the nature daw. Yung ilong niya, guys, nag-scar talaga, guys. Tingnan niyo, guys. Oh, your nose, it's... Diba? Nag-scar talaga yung sa ilong niya. Oh, yan, oh. Balikan natin, no? Pag naalala ako, gumaganon ako, guys. Minsan, hindi ma-avoid talagang na maalala ko. Gumaganon talaga ako ba, guys. Kasi pag naalala ko kung paano siya bumagsak. Eat it. I will not eat. I will eat this half for us. Pinabalance ni Dipa. Kung naalala ko tuloy yung pamangkin niya. I remember Subin. Yung pamangkin niya, guys, bumili kami ng chips. Ano ba yung chips na yun? Tapos, guys, bumili kami, ibibigay niya sa isa niyang pinsan. Yung chips, binabalance ng bata. Alam niyo, guys, may namatay dito. May namatay sa village. Si Adjurama, kung hindi pa namatay, hindi ko pa alam kung anong totoong relasyon nila. Kasi tinatawag niya ang mga anak ni Adjurama na mama, means uncle, tito. So, tinanong ko siya, namatay kasi sa heart. Kasi parang may edad na pero malakas daw uminom. Tapos na nagkarilyo. Cannot make less than this one. Sabi ni Deepak, you cannot make less than this. Pag gumawa naman ako ng marami, if I make more, he will tell, I don't like to drink tea, no? I don't like to drink tea like this too much. I want only this much. Ngayon, ginawan ko na naman, reklamo na naman. You know, I just only add for daddy. Because, maybe daddy will tell me, Milan, no tea. Ganyan si Deepak, guys. Pag nagluto ako, if I cook also, that is enough. Parang espresso ba? It's enough, that one. It's not good also, no? Very strong the black tea here. Kaya, hindi talaga ako gumagawa ng matapang na ilalagay na powder. Kasi talagang, guys, sobrang tapang ng kanilang ano dito. Powder na tea. Pero alam nyo, maiba muna tayo pag nasa hospital kayo. Kasi diba, naoperahan na ako dito at saka dito ako nanganak. Isi-serve nila lagi sa mga pasyente is black tea. Oo, dito guys. So, matatapang dito ang mga black tea. Grabe yung caffeine. So, dapat ikaw marunong ka mag-balance. Kasi ano kaya ganyan, light lang talaga yan with lemon at may luya, minimix ko. Okay guys, magano muna ako. Magkain muna ako. Okay, so yung namatay guys, taga-village, si Adjurama, nakita nyo na yan sa vlog ko. Ang hirap na kasi balikan yung mga videos ko guys, kaya pagpasensyahan nyo, sabihin ko na lang sa inyo. So may pinupuntahan kami na bahay, di ba? Na sinasabi ko sa inyo, relatives nila ni Deepak ito, pero hindi pala. Kung sabi ko nga kay Deepak, kung hindi pa namatay si Adjurama, hindi ko pa pala alam kung anong totoong relasyon niyo, yung ganun. Kasi magkamuka talaga sila ni Ama sa kanilang ano ba, pero ang totoo pala, wala pala silang relasyon talaga as family. Parang ano lang, magkapit-bahay, yung ganun. Kaya parang katulad sa atin, pag may kapitbahay, tito, gano'n yung tawag natin. Pero dito kasi parang bihira mo sila maririnig na tumatawag sila na mama. Kasi ang mama sa kanila means tito, parang may deep, kumbaga, connection. Pero yon nung nabataan ko na namatay, sabi ko, kasi di ba alam nyo naman dito pag may namatay, depende yun guys sa caste, depende yun. Hindi po lahat pareho ang mga rituals. Hindi po lahat sa Nepal na pare-pareho pag may namatayan, dapat gato. Iba-iba po sa kada caste kung paano nila gawin yun, iba-iba. So ngayon, di ba namatay? So syempre, ang pag-iisip ko dahil mama ang tawag ni Deepak sa mga yon anak nga ni Adjurama. So syempre sabi ko sa side ni mami. Doon ko lang nalaman kasi nga baka syempre meron kaming gagawin, pero usually guys, pag meron ng mga matatanda
sa amin dito, katulad kay Ama, pag mayroong namatay o namatayan, sila yung sumasalo. Sila na lang yung gumagawa. Yun ang na-experience ko sa amin. So, ayun guys, tinanong ko si Deepak, ano ang gagawin? May gagawin ba na baka bawal tayo ganito? Sabi ni Deepak, no, we have nothing to do with that. So, hindi syempre ako makapaniwala dahil, sabi ko, family nyo. Tapos sabi ko, mama ang tawag mo dun. Tapos yun, sabi ko sa kanya kagabi, can you just explain it to me? What is your really connection with them, why you are calling him mama or calling them mama, especially yung isa. Sabi ni Deepak, no, we don't have family relation with them, it's just like we are neighbor, ganon. So doon ko na-gets kasi nga, pag neighbor, hindi naman sila tatawag ng mama talaga. Pero hindi ko lang alam guys, katulad nga, di ba, may sister si Ama, pero hindi niya naman yung kadugo. Para lang bang, siguro dahil kakilala, yung ganon. Pero yun, so doon ko na-get, sabi ko, kung hindi pa namatay si Jurama, hindi ko pa pala alam na talagang hindi kayo pamilya. Ngayon ko lang talaga nalaman yun. So kaya yun, sinishare ko lang sa inyo. Sandali muna guys, ubusin muna natin. Hey guys, akyat tayo sa rooftop. Dito na nga tayo sa rooftop. Akyat pa tayo sa rooftop. Ano ba yan? Ano ba yan? Tingnan nyo guys. Ay. Yan. Ano kaya ito, no? Naku-confuse ako. Pumpkin ata ito or cucumber? Amuyin natin. Pag amuyin natin, may higad. Kasi pag kalabasa, di ba, mabango? Hindi ito kalabasa, guys, kasi iba ang dahon ng kalabasa. Ang dahon ng kalabasa parang may stripe siya. Patula, I think ito. Yun, patula. Ito yung nabili ko. Patula yan. Ang ginawa ni Buwa, oh. Yan. Tsaka, I think ito okra. Ito kalabasa to. Yan, tingnan yung dahon, no? Yan, kalabasa yan. Yun, plain yun eh. Hindi ko alam ano ito. Ito ata, hindi ko alam cucumber o ano. Basta malaman na lang natin. Parang hindi naman kasi yung shape ng dahon iba. Malaman na lang natin yan. Hala guys, yung muntak. Dinadalaw ng bee. Ayan, dinadalaw niya guys. Wag lang sana ito tirhan ng, ayan na nga guys, may nakapulupot na, oh. Baka tayo habulin. Habulin tayo ng bee. Dalawa pa naman sila. Tatlo sila guys. Dinadalaw nila guys. Alam, daming bee. Dinadalaw nila. Dami guys, bulaklak. Oh my god. Dami talagang bulaklak. Nakakatuwa. Ang tamis pa naman yan. Sana hindi ubusin ng higad. Tighigad na. Tiglinta na. Si Deepak parang kahit hindi naman tiglilinta. May mga pinupuntahan na daming linta. Nakakatuwa, no? Pag mga ganitong season. Kasi yung mga pananim namin nagbo-bloom talaga sila. Pero pagdating na naman ng mag-winter na naman, ay ambot. Itong klaseng damo na to, masipag talaga ito magtubo sa kahit saan. Nakakainis tong damo na to. Sa totoo lang. Kahit kuhanin mo na. Ay, ambot. Nakakainis to. Magtutupi ako ngayon ng labahin. Kasi naglaba na ako kahapon. Ayun. Uniform lang naman ni Johan. Maulan na rin kasi. Kaya hindi na kailangan magdilig. Sipag talaga ito magtubo, guys. Ingat lang tayo dito kasi may nakita tayo dito na baka maaga pala, mga 10 na naman tayo, oh. Yan na naman siya, oh. Si Ama nagdadamo sa baba, oh. Yan yung Ama, at pag nakikita niya ako, tatawagin niya ako, kausap siya. Sabi naman ni Deepak, nagsumbong daw yan ng Ama sa kanya. Sabi daw ng Ama, nalulungkot daw siya kasi nga malaki bahay nila before. Siyempre utang sa bangko, kaya kinuha ng bangko, kaya dyan nagrenta sila. Guys, inalagaan din ni Buwa sa baba pala yung mga bermuda namin. Ayan. Kaya medyo inispread ni Buwa yung mga bermuda sa baba. So, next ko na lang kayo update sa baba. Pag lumaki na talaga yung kalabasa, at tingnan natin guys. Maghanap kami ng So,
Mga special lang to na mga special talaga kasi konti lang naman. Pag dumami na naman yung dahon ng saging natin, gamitin natin. Wala ng araw kanina ang sarap dyan guys ng kanyang pwesto. Pinapaarawan ko lang siya every morning saglit at ipasok ko na naman siya. Yan yung ating magandang baby China doll. Guys, nangyari sa pintuan namin dahil sa malakas na hangin. Kakaalis lang ni Deepak. Si Buwa doon sa loob. Hindi na nabuksan. Tinanggal ni Deepak yung doorknob pero may naiwan pala sa loob. Ayun lang si Daddy nagbubukas. Hindi siya nagbubukas. Ayan mo. Na-stuck. Na-stuck siya guys. May na-stuck dito. Ay nako. Ito parang kami ni Buwa. Natatakot kasi ako dito guys. Kasi baka. Ay nakakatakot. Kapi. Teka lang. Ito, sabag pa si Daddy guys. Next Daddy. No. Cabinet, Daddy. Bubuksan niya pintuan. Daddy, cabinet. Daddy. No, cabinet, Daddy. Cabinet. Oh. Kopra, cabinet. Oh. Daddy, guys, nag-try akong pumunta. Oh, Diyos ko guys, nanginig agad yung mga tuhod ko. Ako pa naman guys na matakutin ako sa mga matataas, di ba? Guys, naglakas ako loob. Hanggang dyan na ako sa toilet, guys. Kasi pag feeling ko guys, feeling ko guys yung bahay, nag-i-slant siya. Nanginginig na yung mga tuhod ko, guys. Nanghina ako. Oh, Diyos ko, dali-dali na naman ako akyat dito sa bintana. Kasi imagine nyo, third floor ito. Pag napatingin ka talaga sa pader, parang feeling mo guys, matutumba ka talaga, napakadelikado. As in guys, siguro sa mga may ganun ba na katulad ko, ay hindi talaga guys tatagal. So ayun si Daddy guys, tinawag na niya mapuwang. Okay Daddy guys, di ka magkaintindihan. Guys ni Daddy guys, natatawa ko yung camera ko, nasarapanan niya. Kasi nasa kabinet ko. Tawag na lang daw siya ng taga-ayos. Si Deepak tumawag, ay ambot. Mas mandala na si Daddy. Ano pa ito?